Yung so isang mapag-apalang araw sa ating lahat mga busing mga idol. So kita nyo naman yung issue ng ating motor. Yan, so maingay na yung kanyang clutch housing dahil maluwag na yung clutch damper sa likod. So kailangan natin siyang ayusin at sa video ito ay gagawin ko ang pagpapalit. So ito, meron ako dito clutch housing pang XL 125S at ito ang aking ikakabit pansamantagal dito sa aking clutch housing. Dahil nga yung clutch housing ko ay sira na at kailangan ng i-repair. Pero hindi ko siya i-repair na ibabalik ko sa stock dahil meron din akong gagawing modification sa kanya para mas gumanda yung performance ng ating motor. Alright. So dito ang gagawin nyo lang ay tanggalin yung engine guard, luwagan yung brake pedal, tanggalin yung cover. So sa kaso ko, tinanggal ko yung apakan. Yan. So yung footrest sa kanan tinanggal ko para mas madali kung ma-access yung cover kasi mahirap siyang bunutin. Yan. So pagkatapos dito naman sa ilalim, tanggalin lang natin tong mga screw. Yan. Yung iniikot ko. Yan yung mga screws na kailangan natin tanggalin. Bali 3 screws yan na nakakabit dyan sa kanyang oil pump rotor. Oil rotor o ano man tawag dyan, basta rotor yan, alam ko rotor. Then gamit ang ating pangmalakasang castle wrench yan. So tatanggalin natin yung pangmatigasang castle nut na dyan sa loob ng oil rotor. Yan o, kabit na gamit ang ating pangmalakasang impact drive. Yan, tanggal ang ating oil rotor. Then nakala ko babubunot ko na yung pinion drive. So hindi pala dahil sasayad siya dito sa clutch housing. Kaya ito gamit ang 10mm na socket at ang ating pangmalakasang impact drive. Yan. So ito ay ating tatanggalin ang 4 na 10mm bolt dito sa ating clutch housing. At pag ito ay natanggal na, ay tatanggalin din natin yung kanyang mga kasamang spring. Dahil yan ay may spring at yung bilang ng spring ay 4. Yun. So kapag natanggal na natin yung kanyang plate na may bearing, yung bolt at saka yung spring, ang tatanggalin natin ulit susunod pala ay yung kanyang castle nut. So bukod sa oil rotor, yung ating clutch housing ay meron din kanyang sariling castle nut. So gamit ulit ang ating castle wrench, pumpahin na natin yung ating kasula at wala, tanggal na siya. So pagkatanggal niyan, hindi mo siya mabubunot ang buo dahil may nakatago pang secret dyan sa likod ng ating clutch boss. Yan, yung tinatanggal ko, yan yung clutch boss. So yung buong set niyan, yan lang ang ating mahuhugot dahil ang likod niyan ay may lock washer. So yung kanyang lock washer ay hindi natin pwedeng piliting tanggalin, baka masira lang yung ating lock washer. So ito kunin natin. Yeah. So nakuha natin, kaya pwede natin hugutin ito ating clutch housing. Yan. So dito ay papalitan na natin siya ng oil pump rotor gear, oil pump gear, tapos pinion kabit, and then yung ating bagong luma na clutch housing. So yan, kinakabit na natin lahat. Bali ang ginamit ko dito ang clutch boss ay yung pang XR 200 pa rin, yung clutch housing lang ang pang XL, clutch boss, clutch plate, lining pang XR. Then balik natin yung rotor. Anyways, yung rotor na yan pang XL din yan. Matagal na yan nakakabit dito sa aking motor, magdadalawang taon na. So pagkatapos yan ay kabitan natin lahat, ay goods na yan. Ibalik na lang din natin yung iba pang, yung cover, yung engine guard, footrest, yung brake. So ito na, test drive na tayo at ito na ang resulta ng ating ginawang trabaho. Alright. So unang-unang napansin ko dito is yung kanyang andar, nawala yung ingay niya. Nawala nga yung ingay sa badang clutch housing, pero pumalit naman yung ingay sa head. Alright, so kailangan na nang i-tune up ang ating motor. Pero siguro
kapag may budget, kailangan natin siyang i-rebore kasi kumakain ng langis. Alright, so dito, hindi ko to nagawa dati sa stock, diba, XR. Yeah, so dumadamba. Sorry.